guys, my name is Kat and I'm going to share with you how I created this look. Kapag prep na ako ng mukha, contact lenses on, so let's start. For our foundation, I'm going to use Maybelline Fit Me and I'm in the shade 310. By the way guys, nag-voice record ako kasi hindi ko pala noon yung mic. So moving on, sa paglalagay ng foundation, ang una kong ginagamit is brush. Kasi sa part na to, nakikita ko din kung saan yung part na gusto kong i-build up. Yung brush na gamit ko is not for blending, but for application only. Ito yung way ko para makover yung mga dark spots ko. This is optional, so maglalagay pa ako, i-build ko yung foundation na ginamit ko. Since very simple lang yung gagawin nating makeup look, para lang siyang fresh look, ito yung way ko para maging plakado yung foundation. Nag-switch na ako sa beauty blender since okay na sa akin yung coverage. Sa concealer naman, I'm going to use Squad Cosmetics in the shade CL2. Sobrang pigmented nito kaya dot lang ako maglagay. Using the same brush na ginamit ko sa foundation, yun din yung gagamitin ko na pangkalat ng concealer. And guys, yung concealer ng Squad Cosmetics para sa akin, sobrang ganda. Doon sa presyo niya ha. Sobrang affordable nito para sa akin. Tapos kaya niyang mag-perform na katulad ng pang high-end. As you can see, that lang naman yung nilagay ko diba kanina. Pero look, ang lakas niyang makapag full coverage sa under eye. I am now using a beauty blender para mag-smooth yung under eye natin. And guys, when it comes to blending, wag na wag ninyong mamadaliin. Kasi ito yung part na para mag-smooth yung base natin. Which is, yun yung pinakamukha natin, yung foundation. Ako kasi malalim yung eye bags ko. Hindi katulad sa iba. But itong technique na to, take your time na mag-blend ng inyong under eye. And now, I'm going to use Dr. Sensitive. Yung translucent ang gamit ko dito. Isaset ko na siya agad. Kasi ito naman yung way ko para magtagal yung foundation sa mukha since mainit ngayon. Nga pala guys, I forgot na sabihin. Hindi tayo nag-contour or nag-bronze ng mukha. Hindi tayo naglagay ng shadow sa edge ng mukha natin. Kasi later, ang gagawin natin is i-highlight natin yung center ng mukha natin. Instead na maglagay tayo ng shadow sa gilid. Ito yung way na gusto kong i-share sa inyo when doing fresh makeup look. Magsuswitch na ako ngayon sa brush para i-blend yung base natin. After kong i-blend lahat, I'm going to use Fringe by Easy & Co. And yung placement ng ating blush on, ilalagay ko sa pinaka-center ng mukha natin. You can use whatever blush on you have, of course. However, if you need a recommendation, lalo na sa mga morena, pwedeng-pwede tong kulay na to. Sa way ng pagba-blush on natin, pati yung under eye nilalagyan ko. Basically, nakafocus lahat yung blush on sa center ng mukha. Tapos, unti-unti ko din binibuild up yung kulay. Hanggang ma-achieve yung redness or yung pagka-blush na babagay sa fresh look na ginagawa natin. And then, maglalagay tayo ng translucent powder sa under eye to protect yung base natin sa magpa-fallout na eyeshadow, lalo na when it comes to glitters. Since this is a fresh look, we don't want our base to be messy, diba? For our transition color sa ating mata, I'm going to use Flax by Easy & Co. And also, I forgot na balik rin kanina yung blush on. So, ito yung kulay niya. Pagdating naman sa eyeshadow, it's more like na parang kino-contour natin yung mata natin. Makakatulong tong step na to para mag-stand out yung susunod na kulay na gagamitin natin. Sa part na to, take your time sa pagbe-blend. We don't want our eyeshadow to be patchy kasi we're after a fresh look makeup. After blending ng transition shade, ginamit ko yung blush on para sa susunod na kulay after transition shade. Focus lang ulit tayo sa pagbe-blend ng eyeshadow para smooth lang yung transition and magmukha siyang natural talaga. Binibuild up ko lang ulit yung kulay katulad ng ginawa natin sa blush on. And this will help na ma-emphasize yung freshness ng makeup look na ginagawa natin. Sa part na to, I think na-achieve ko na or natin yung kulay na dapat sa mata. I'm going to use Supernova by Easy & Co ulit para sa glitters. Guys, you can use any glitters you have as long as kumikinang to. I'm using my finger to apply the glitters kasi mas okay to kumpara sa brush. Nakafocus yung paglalagay ko ng glitters doon sa area na ginamitan natin ng blush on as our eyeshadow. Double check lang natin hanggang sa ma-achieve natin yung desired nating kinang. Para sa eyeliner, I'm going to use Pink Flash in the shade B01 Black.
Sobrang ganda ng tip nito, sobrang liit. Bagay na bagay lang dun sa look na ginagawa natin. And hindi naman tayo gagawa ng sobrang kapal na eyeliner. Sa mga ganitong details naman guys, take your time. Huwag nating ding mamadaliin katulad ng pagbe-blending ng ating foundation. Kasi ito yung mga details sa mukha na kapag hindi pantay or patchy, hindi na agad maganda yung kakalabasan niya. So guys, take your time. Since I'm done doing eyeliner sa ating pinaka mata, ngayon i-extend ko naman sa gilid. Nang very minimal lang kasi we're after a fresh look makeup. We don't want our eyeliner din na maging sobrang strong ng dating. Tapos na tayo sa eyeshadow and I'm going to brush our under eye. Sa way na to, makakasure tayo na walang kalat yung eyeshadow natin. After nito, ito na yung part na mag-highlight tayo ng center ng mukha natin. And I'm using these features and shades na palette. Lalagay ko to sa under eye natin and this time, hahayaan lang natin siya para mag-sit in sa face natin. Maglalagay din ako sa part na jaw. Ito yung magsisilbing contour natin na hindi natin ginawa kanina. And don't worry guys, friendly din naman to sa mga pictures, hindi ka magmumukhang espasol dito sa part na to. After nito, gagamitin ko yung sumunod na shade and ilalagay ko dun sa noo. If ever na wala kayo ng palette na to, don't worry, you can use your face powder or kung ano yung product na meron kayo. Basta lighter doon sa ginamit natin na foundation. With our nose contour, I'm going to use yung pinaka-lightest doon sa features and shades. And kung wala kayo ng palette na meron ako, don't worry guys, you can use whatever available doon sa makeup kit ninyo. Hindi tayo mag-i-skip ng nose contour kasi nag-highlight tayo ng center ng face. So, ang tendency nito, pag hindi tayo nag-contour ng ilong, magmumukha talaga tayong walang ilong kasi nakafocus lahat ng puti doon sa center ng mukha natin. And once done, I'm going to brush it off ulit. More blending ulit tayo. And take your time. Since we used a lot of powder, kailangan nating mag-spray. Any available spray na meron kayo or setting spray. And for me, I'm using Melon Mist by Squad Cosmetics. And to add some details sa ginawa natin, mag-a-add tayo ng glitters dito sa inner corner ng mga mata natin. Same glitter na ginamit natin sa eyeshadow, yun din yung ilalagay natin sa inner corner. Dito tayo sa pinakababang part mag-start. Kasi ang mangyayari niyan is ibe-blend natin siya pataas. Kapag nakuha nyo na yung desired ninyong kinang, saka tayo magbe-blend pataas naman. Sa part na to, nasa upper part na ako ng mata na nagbe-blend. Doon pa rin sa inner corner. Double check natin kung pantay na yung kinang. And ito naman yung part na ibabrush ko na siya pataas. Sa way na to, mako-complement nung glitters yung transition shade na ginamit natin or yung contour na ginawa natin sa mata natin. Maliit na details lang to guys, pero may effect siya. Ito yung detailing part na kailangan malinis. Though gumagamit tayo ng glitters, pero if you put your glitters on the right place, mako-complement nito yung makeup kahit sobrang simple lang. Naglagay din pala ako dito sa part ng eyebrow and this will help ulit na ma-emphasize yung eyeshadow na ginamit natin. Lilinisin ko yung part ng may eyeshadow tayo kasi we don't want our glitters to be messy. Pagdating naman sa kilay, since makapal tong sa akin, gumagamit lang ako ng brow gel and I'm using from Vice Cosmetics. Tapos ibabrush ko lang siya para hindi pakalat-kalat yung strands. Sa part na to, gawin mo lang yung way ng pagkikilay na ginagawa mo. I'm planning na bawasan tong kilay ko. Like, hindi lang siya i-wax. Yung gugupitan din kasi ang hahaba din ng strands. Kaya yung pagbabrush ko gamit yung spoolie is pataas para hindi siya bumaba. Pero kung parehas tayo ng kilay, I suggest na ganito na lang yung gawin natin, gawa ng mga details para hindi siya ganun ka-strong. Sa lashes naman, I'm going to use kung ano yung pinaka-natural na meron ako. Sa paglalagay naman ng eyelash, yung glue, pinapatuyo ko siya ng kaunti. Yung parang medyo malagkit na siya. Kasi kapag basang-basa, hindi siya didikit. Plus, kakalat pa yung eyeliner na nilagay natin. Huwag din naman sobrang tuyo kasi hindi naman didikit. So, yung medyo tuyo lang.
Once na dumikit na, double check lang natin. And if you feel the need na maglagay pa ng eyeliner dun sa loob ng mata para mag-blend yung eyelash and eyeliner, go lang. Kaya ko to hinuli kasi feeling ko hindi na siya kailangan. Pero pagka-check ko, medyo may gap. So I decided to put na lang din. Para naman sa waterline, gumamit lang din ako ng concealer and sa part na to, nililinis ko lang siya. Kung meron kayong beige na eyeliner, I suggest na gamitin niyo yun. Ako kasi wala natuyo na. So, nilinis ko na lang siya. If in case you're going to use a white eyeliner, sa tingin ko, masyadong strong yung magiging dating ng mata natin. Para sa eyelash naman, I'm going to use Mega Length by Wet n Wild. Sa part na to, I think magandang gamitin yung mga mascara na manipis lang yung glide. Parang hair strand lang yung glide niya. Avoid using mascara na makakapal yung bristle kasi may tendency na mag-chunky yung mascara. Para sa lips, I'm going to use Dazzle Me in the shade of Misty. Bagay ito sa mga tisay and I think bagay din to sa mga morena. For me, this is the perfect nude para sa mga Pinay. Para sa inner part ng lips natin, I'm going to use this product from Says Lady. I forgot kung anong shade to, pero nasa part to na parang orange tone siya. Hindi siya reddish. Pag binilend siya, parang katulad siya ng shade ng Misty. Nasa same undertone sila. And again, blend lang din nating mabuti. Para sa highlighter, I'm going to use Blonde by Easy & Co. And again, if you do not have this highlighter, don't worry, you can use whatever you have. But I suggest using a highlighter na parang nasa warm side or yung parang champagne side. Huwag yung pinkish kasi dito natin siya nilalagay sa part na we want it to be skin-like. Pagdating naman sa ilong, nilalagay ko lang din yung tip. Ito yung part na gusto kong ma-enhance. Hindi ko nilalagyan yung buong part, only the tip at saka yung upper part ng ilong. Since we're doing a fresh look, ito yung part na kumikinang but still mukhang natural pa din. And para sa ating last part, I'm going to use Lock It In by Squad Cosmetics. And guys, there you have it. We're done. So ayun guys, this is our final look. Happy graduation and thanks for watching!